kapayapaan sa lahat at bawat isa, lagi na. Ang pag-aaral ng Espiritismo ay mahihayang tulad sa karagatan. Walang simula, walang wakas. At sa karagatan ay hindi pa rin naaarok at natutuklasan ang maraming buhay sa kailaliman nito. Mga iba't ibang yaman na kailangan ng tao na mapagkukunan niya, hindi lamang ng pagkaing panlaman, kung hindi higit na nakararami ang mga nilikha, mga bagay na dito ay matatagpuan. Kahit na sa panahong ito ay bigo pa rin ang sangay ng siyensya na nagpapakadalubhasa sa mga yaman na lihim na hindi pa pinapahintulutan ng kaitaasan na ito ay matuklasan. Ngunit kamangha-mangha ang mga tanawin, ang pagkakaisa, lalo na at panggalang ng mga nilalang na dito ay nakikipamuhay. Nakabalintunaan sa ibabaw ng lupa, sapagkat hanggang sa pagkakataong ito, ang mga nilikha ay patuloy na walang pagkakaisa, hindi pa lubos na buo, sa kabila na unti-unti nang naiaangat ang fundasyon ng kalinangan ng sangkatauhan. Sa inyong mga natulungan na at tutulungan pa rin. Ano na ang katotohanan na kanilang naunawaan? Kahit na ang mga mag-aaral na inyo nang natulungang panlaman, na naitanim nyo na ba at nabigyan ng diin na ang pagtulong ay hindi per se na maalis at mabawasan ang kirot ng kanilang laman? At sana papaloob na pahayag bago magsimula ang gawain ay paano nila natatanggap at tinanggap na ang nakakaramdam ng kirot ay hindi ang katawang laman, kundi ang espiritu. At ang may likha ng kirot na kanilang nararamdaman na sinasabi nilang sakit ay likha ng kanilang kaluluwa. Hindi lamang dito nababatay ang pagtulong, sapagkat lubhang maselang ang gagawing pakikipag-ugnayan
ng mga kasangkapan, hindi man siya ang nakatakda, kundi ang lahat ng kasangkapang nagtataglay ng simulaing lakas, sapagkat ito ang kayarian ng pagtutulungan, ang paghahanda, hindi lamang ng kanyang damdamin, kundi ang lakas ng pag-iisip kung paano niya mahapit ang lakas na sa pagdantay ng kanyang mga palad, na sa kanyang pagtitig lamang sa mga mata at sa mga salitang kanyang bibigkasin ay isang lakas na makapag-aalis ng kirot at agam-agam sa kanyang sarili. Na sa pamamagitan ng pagharap ng may karamdaman o ng humihingi ng tulong sa sinumang talaytayan, hindi man siya nakatakda ay tatandaan ninyo na mayroon ng nabubuong fluido. Ngunit kung ang kasangkapan o mga kasangkapan ay ordinaryo lamang na makatupad ng tungkuling itinakda o hindi man itinakda at walang paghahanda sa hinihinging konsentrasyon, meditasyon at imbokasyon bago ng gawain, ay paano mapapanatili ang kagalingan sa nangangailangang diwa. Lubhang aligaga at mamamasid sa sinumang talaytayan na hindi lubos na handa ang kanyang kabuuan. Ang pisikal na presensya ay hindi sapat upang makahapit ng kabuuang fluido na siyang kailangan sa magnetismo personal na yung ibibigay sa kapatid na nangangailangan. Yan ang pakakatandaan ninyo na hindi basta ang presensya o ang pisikal na kabuuan ay nandito ka sa lunduyan, ikaw ay nakatupad na at nakaisa na sa gawain. Paano mananatili ang magnetismo mula sa iba't ibang reyno na hahapitin mo sa panahon ng paghahanda? Na ang iba't ibang reyno na yan sa iyong kapaligiran ay nababatay sa iyong kakayahan at antas ng paghahanda sa tungkulin. Kaya kahit na paulit-ulit na humingi ng tulong sa inyo, na makamit ang kaginhawahan o kagalingan ng kirot ng laman na siyang nagiging sanhi ng karamdaman, ay nalalaman yung kailangan ay may timbang na proseso. Oot na sa lunduyan sapagkat pinapanagatan ng mga batlayang itinakda. Hindi lamang ng doktor espiritual sapagkat nalalaman ninyo ang mga batlaya, lalo na nabibilang sa mataas ng hanay ng herekiya ng kabatlayaan, ay lubhang abala sa maraming alagatain na itinatakda sa kanila. Na talagang totoo naman na nagtutulong-tulong sa pamamagitan ng pagnanais na maipakalat ang kanilang tungkulin sa lahat na itinatakda. Ngunit,
sa mga tumatanggap, lalo na sa nagbibigay. Ano na? Ang katuturan ng inyong ginagawang pagtulong na ikayo mismo ipagpatawad, ipaumanhin sapagkat ito na ang panahon. Nadala-dala pa rin ang mga kahinaan ng pagpapanggap na kayo na rin ang mismong nag-aaliw sa inyong mga sarili na nakaganap na kayo ng tungkulin. Ngunit, timbangin ninyo sa mga taong inyo nang natulungan. Anong magnetismo personal ang nakaakit sa kanila? At minsan natagpuan nila at hinahanap ang inyong kalinga sa pagbabigay tulong sa kanilang karamdaman. Ngunit bakit sa isang iglap ay natagpuan ang kanilang sarili sa kamangmang nagtatanong at hindi nila mabigyan ng timbang at ng halaga ang panahon ng kanilang pakikipagtagpo sa naatasang batlaya na magbibigay ng tulong sa kanila. Itanib nyo sa mga isipan, sa mga kasangkapan at tinutulungan na kailangan ng balanse at harmonya na pagkakaisa ng tatlong kaangkinan na taglay ng bawat isa. Hindi lamang ang atas ng inyong damdamin, kundi lalong higit ang inyong nalalaman at ang kaalaman bakit ka nakaupo, bakit ka nakaharap, at inaantay mo ang sinasabing lakas na siya mong kinakapitan upang ang sakit at kirot ng laman na yan ay magkaroon ng kagalingan. Sa isang iglap, nawawala ang ibinigay na tulong at ang lakas sa katawang laman sa paano'y hindi naunawaan nang tumatanggap kung ano ang biyaya na sa pagpapagpag ng kamay, sa pagdaiti ng kamay, sa manipulasyon na nangangailangan ng pag-aayos ng anumang abnormalidad sa kanyang kalamnan at mga buto. Katotohanang hindi ito magtatagal, sapagkat oras lamang ang binibilang, sapagkat ang dalawang lakas na nagtagpo at nagtulong ay baog sa pagtulong at pagtanggap. Mga kapatid, sa paaralang ito ng La Humildad ay lubha na kayong nahuhuli. Huwag kayong magpatali sa dating kaalaman, sapagkat ang mga sistema, ang mga proseso, ang kaalaman ay hindi na ugma sa inyong panahon at hindi na rin ugma sa mga kaluluwang humihingi ng tulong. Yan ang panawagan ng direksyong ito, sapagkat binibigyan ng diin at kayo pinapaalalahanan kung ang 10 utos ng Diyos kay Moses ay mula sa 1 hanggang 10.
Ngunit sa panahon ni Jesus, ito ay naging dalawa na lamang ang kautusan, generalmente. Ngunit sa panahon ng Espiritu Santo, ito ay naging isa na lamang. At ito ay kilalanin ng tao, itaguyod ng tao ang kanyang kinaroroonan. At ito ang hindi pa nagaganap sa paaralang ito sa kabuuan. Sapagkat hindi pa na itataguyod ang sariling nito sa maraming kaalaman ng kailanganan upang mayagapay sa kahingian ng pagbulusok ng matatalinong isinugong mga kaluluwa na siyang hahagkis at babalik sa panghihinabad at pagtayong-tayong ng kaalaman sa kawalan ng kahandaan, lalo na sa ganitong mga gawain. Kailangang itaguyod ng tao ang isang utos na ngayon na napapaloob sa 10 utos ng Diyos. Na ikaw, na pinagkalooban ng wika mo ay kakaibang biyaya na maibabahagi mo sa iyong mga kapatid. Hindi ka sisira, hindi ka magwawasa, hindi mo alisin ang inspirasyon at pananampalataya at pagkilala sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. Kundi tataguyod mo ang sarili mo, iaangat mo, magsisikap ka, mag-aaral ka, maghahanda ka, sapagkat yan ang kailangan sa kabuuan, lalo na sa napapaloob at nabibilang sa paaralan ng La Humildad. Timbangin ninyo na kung sino man ang mga baguhang mag-aaral, nahihingi ng tulong para sa kanilang karamdaman, ay kailangan at nangangailangan na buksan ang pinto ng kanilang pangamba, bigay ng lubusan ang hinahanap nilang maraming katanungan na 50% ay magtutugma ang hangarin ng mga tumutulong at ng tutulungan. Kondukta moral. Ito ang hindi nabibigyan ng diin sa panahon ng pagtutulungan, pangangailangan ng totoong tao, ang Espiritu. Meron bang bagong tutulungan? Kung ganoon, tayo ay magpapatuloy ng gawain sa ibaba.